Ang bawat isa sa atin ay makakamtan ng pinakamainam na hain sa atin ng ating Panginoong Kristo, ng Ama, ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating Apo Conching. Ang tema po na ating pagsasalu-saluhan sa oras na ito ay tema ng pag-asa. Mga kapatid, sa inyong buhay po ba? Naramdaman po ba ninyo sa inyong buhay nang dahil sa mga pagdalisay sa inyo o mga pagsubok na dumating sa buhay natin? Nadama na po ba ninyo ang halos kawalang pag-asa na ang pakiramdam natin ay talagang nalulugmok tayo at halos talagang wala tayong kapag-asa, wala tayong kapag-asa sa dumating sa buhay natin. Subalit, dahil po sa mga oras na yaon, di po ba tayo ay taintim na nananalangin? Karaniwan po sa buhay natin ay pag dumarating mga pagsubok, ang una nating tinatawagan ay ang ating Diyos. Amen po ba? At nang dahil po sa pagsubok na yaon, damang-dama natin ang kalugmukan na parang wala tayong hahawakan. Subalit sa taimtim nating pagtawag sa ating Diyos, hindi natin naasahan Diyos na hindi natin nakikita ay napakalaki pala ng maitutulong sa atin. At siyang tanging-tangi nating maaasahan. At sa oras na yaon na kailangan natin ang kanyang tulong, ang dama natin ay wala tayong pag-asa. Subalit, siya ay biglang sumaklolo sa atin. Amen po ba? Kaya po, sa oras na ito, umaasa po ako ang tatawagin ko po ay makapagbibigay o makapagbabahagi sa bawat isa ng magandang karanasan nang dahil sa Diyos ay nadama niya ang pag-asa. Subalit, ang una ko po munang tatawagin, nais ko pong bigyan tayo ng awitin ng ating kapatid na si Ana Lebonso. Palakpakan po natin, buhay na Diyos sa ating kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pag-asa daw po at sinabit po niya kanina ang aawitin daw po ay ang umasa ka sa Diyos. So para po sa inyo po at syempre po para sa ating Panginoon. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Iyong sarili sa Diyos mo ilagay, nagtiwala, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag
katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang likas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos o manatag ka, maging matiyak ka, maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likod ng paraan. Umunlad lang sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang likas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang pangarap mo ay makakamtan. Amen po ba? Di po ba may kasabihan? Pag-ukol, bubukol. Kasi po, alam ng Diyos kung anong marapat at anong makabubuti sa atin. So, pag-ukol, bubukol. Amen po ba yan? Patuloy po tayong umasa sa ating Panginoon na mayroon siyang magagawa sa atin. Manalig at magtiwala tayo. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Amen po ba? Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa napakagandang awitin na sadyang sa imadadama natin sa oras na ito. Amen po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong alagad. At siya po ay, alam ko pong siya may maibabahagi sa ating magandang kaukulan sa tema natin. At akin pong tinatawagan ng aking kapatid na si Tita Belia. Palapakan po natin siya. Magandang umaga po sa umagang ito sa inyong lahat. Ama, naway kabayan mo po sa oras na ito. Ikaw ang maghari at wala kang magagawa. Hindi sa pamagitan mo. Kaya ang hinahati, hiningi ko sa iyo. Ikaw ang maghari at mangyayari. Amen. Napagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay ang Diyos sa ating lahat. Sa akin pong buhay, sa tuwina lagi ay may pag-asa. Pagkat kung wala tayong inaasahan, alang mangyayari sa ating buhay. Kaya umasa tayo sa Diyos sa tuwina at siya ang maghahari at makakamtan natin ang ating hinahanap sa ating buhay. Noong pong araw na maliliit pa ang anak ko, sabi ko, naku po, Diyos ko po, paano po kayo mapagtatapos ang aking mga anak? Siyempre po, kami po ay isang mahirap lamang. Kaya nga ay naghahanap buhay ng may hirap, may ginhawa. 3:30 ng madaling araw, aalis ka na sa bahay upang maghanap buhay para sa mga anak. At ako po ay mayroong 5 anak. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Pagkat sa araw-araw po, pagkagising sa umagay, hihingi ng patnubay at gabay sa ating Panginoon upang ang maghapong iyon ay puspusin ako ng pagpapala at biyayang mula sa Kanya.
tayo po walang magagawa kung hindi sa pagnubay at gabay ng ating Panginoon. So yun po ang ginagawa ko sa araw-araw. Bago po kami umalis ng aking kabiyak ng puso sa aming tahanan, inuuna ko po ay siya. Naway basbasan niya ako sa aming pagtungo sa malayong lugar upang noon po ang hanap buhay ko ay nagbabalot, may pisaan, ng sisiw. Kumukuha kami ng itlog sa Cabanatuan, San Jose City, Isabela. So medyo malayo po, kanya alas 3 pa lamang po, alas 3:30 na madaling araw ay umaalis na po kami sa aming tahanan. At yun nga po, kung minsan nagkukulang po ako sa Ama pagkat yun nga po, hanap buhay, hanap buhay, hanap buhay. Pero po, ang pangarap ko pagdating ng aking ikangay magkaroon na ng edad na nasa sa panahon na, talagang ang pangarap ko po ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Yan po ang pangarap ko. At yun nga pong hindi naman po ako binigho ng Ama. Ang lahat po ng 5 kong anak ay nakatapos sa kanilang pag-aaral. Hindi ko naman po sa ipinag-aano, sa hirap at tiyaga. Doon ko po na napagtapos ang aking mga anak. At sila po ngayon ay nasa malalayong lugar. Kanya po, salamat sa Ama. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kumbaga man at may pagsubok, may pagdalisay, siya lamang po ang aking inaasahan sa tuwina. Kaya po, ngayon, pinupuri, pinasasalamatan ko po ang Ama, pagkat sa kadakilaan niya, ang paggabay at patnubay niya ay natupad ko na. Ngayon pong dumating na ako sa edad na ito, araw-araw sa tuwina, ako ay naririto, basta meron alarin lang pong anumang hindi anong bagay, ako ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Masarap po ang maglingkod sa ating Panginoon. Pagkat sa buhay ko pong ito, wala na akong ninanais pang iba. Kung hindi, patuloy na maglingkod at huwag nang mawalay sa ating Panginoon. Hanggang dito na lang po at magandang umaga. Maraming po salamat sa iyo, Tita Belia. Kaya nga po ang Ama ay isa ka sa napili niyang maging alaga niyang hinirang. Ang susunod pong magbabahagi ay lalapitan ko po ang aking kapatid na ito na tagasunod. Magandang umaga. Ito po ako sa inyong harapan. Marami rin po akong dinanas na pagsubok sa Panginoon. Pero doon lang po ako tumawag sa Kanya. Lalo po, nung nagpunta ako nung una dito, meron pong karamdaman na uno sa akin. Dito po ako tinawag para anuhin po yung talagang kung sino siya po. Nagpaano po ako sa doktor, may nakita pong bukol sa aking ulo. Ngayon po, hindi rin po masabi ng doktor kung anong klaseng bukol yon. Ang gusto po ng isang doktor, buksan po yung ulo ko, pero sabi ko, wala naman po ako nararamdaman. Kaya sabi ko po, nung naisip ko po na pumunta dito ng isang araw nga po, hindi ko po isipin na lapit po ni Apo, hinilot po ako. Ang sabi niya po, wala na po yung bukol na yun, manalig lang po ako. Kaya nagpapasalamat po ako
Kasi po kanina bago po ako umalis, naisip ko po kasi nung talaga pong dumating po sa puntong naghirap po kami. Dumanas po ako ng financial talaga po nung 2 taon at kalahati. Kaya po nung nagiging topic po, sabi ko para sa akin kako to. Sabi ko kailangan ko na pong hiyahiyag yung pong kabutihan na ginawa niya sa akin. Dahil ako po, dumanas po ng 2 taon at kalahati, nagkabaon-baon po ako sa utang, hindi ko po isipin na kaya po nung 1 buwan lang po, talaga pong hindi ko pong pangarap pumapalitan lang po yung bubong ng bahay ko. Ngayon po up and down na po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Yahweh sa mga biyayang binigay niya po at kagalingan sa binigay niya po. Ito po ang paraan para po napunta po ulit ako dito, yung pong karamdaman ko nga po sa ulo. Pero hindi ko po inangkin po talaga yon dahil alam ko po na paraan lang po yun para po ulit maglingkod po ulit. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Sadyang inakay ka ng Ama sa dakong ito upang ipadalama sa iyo na siya ito na Diyos na buhay at siyang tanging pag-asa sa iyong buhay. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong kapatid, kasama ko sa kawan, ang aking pong tukayo, si Tita Nene. Magandang umaga sa ating lahat. Tema, pag-asa. Dati ko pong buhay noon, sariling sikap po kami. Kami po sa aming mag-asawa, yun po inaasahan namin para po sa mga anak namin, maghanap buhay kami para mabigyan sila ng magandang buhay. Subalit dumating po sa point na nang mawala yung naghahanap buhay, paano na po ako, ganon. Noong time po na yon, medyo down ako, hindi ko alam kung saan akong lalapit kasi po nagtitisis yung anak ko noon. Hanggang sa dumating po yung point na naakay po ako sa lugar na ito, sa Dambana. Bangabat noon po, inaasahan po namin na, ang inaasahan po namin noon, may business po kami. Bilang nag-iisa na lang po ako, hindi ko po kayang i-manage yun. Kanya parang binitiwan ko na lang po. Yun nga po, nung ako'y madako dito, nagkaroon po ako ng, parang sabi nga po parang aanin ko naman yung hanap buhay namin, talagang hindi ko siya makayang manage. Kanya salamat po sa lugar nito, nagkaroon po ako ng lakas ng loob, nagkaroon po ako ng pag-asa na hindi ko po ganong inintindi yung ang katiwiran ko po nun, bahala na lang po ako si Lord. Kahit po sa ngayon po bilang iniwan ko po yung bahay ko dun sa Maynila, dito na po ako nagpatayo sa Dalaya para po malapit nga po dito kasi po ayoko na po talagang mawalay dito dahil kahit po noon masagana po buhay namin, mas gusto ko po rin po ngayon na simple lang ang buhay namin. Saka po noon, laging gulo isip ko. Pero po nung nandito na ako, lagi na po akong kontento na po sa lahat ng bagay. Meron naman pong pinagkulob sa akin ng Panginoon, yung pong 2 anak ko, na bagama po't wala po akong hanap buhay. Sila po yung sumusuporta sa akin. Saka salamat po sa mga kapatid ko dito sa pananampalataya. Yun lang po. Salamat. Salamat, kapatid. Sadyang kay buti ng Diyos sapagkat sa dakong ito, kaya po tayo naakay upang ipakita ng Ama na siya lang ang tanging nating makakaagapay sa ating buhay. Amen po ba? Sa pamagitan ng tapat nating pagtanggap sa Kanya
higit sa taong ginagamit niya, ang ating Apo Conching. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay isa kong kapatid na alagad. Siya na po ang bahalang mag-alay kung ano po ang nais niya, sapagkat naman ko po na sadyang ang nais niya ay sa tuwin na nakapag-aalay sa ating Ama. Tinatawagan ko pa siya, ang aking kapatid na si Tita Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Salamat po, Ama. Purihin at nakilain ka. Muli po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Napakagandang tema po, ano? Lahat po tayo dumaraan sa pagsubok. Subalit, nariyan ang Ama. Umasa tayo sa Kanya. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Siya ang lakas, siya ang sigla, siya ang kagalingan, kagalakan. Lahat-lahat ng kabutihan ay mula sa Kanya. Siya ang buhay na nagpahiram sa atin ng buhay. Kaya po, lagi nating tandaan kung sino man tayo. Huwag nating alintanain kung tayo naging makasalanan, mabuti ang Diyos. Sa tuwina, kapag umasa tayo sa Kanya, pag-asa ay pagkakaloob niya, sigun sa ating katapatan. Kaya po, muli, Panginoon, para sa aking mga kapatid, at lalo digit sa lahat, sa bawat pag-aalay ko, handog ko sa iyo, maging sino ka man. Maging sino ka man, sa tuwin ay umasa ka sa Diyos. At kapag tayo'y nagbalik loob na sa Kanya, naway magsamaki tayong huwag nang magkasala pang muli. Pag-ibig ng Ama kakaiba, di niya tinitingnan nagawang kasalanan. Kapag nagsisi ka, bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanan ginawa ay pagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka pa. Sa tuwina, kay sarap umasa sa Ama. Wala kang kabigo ang madarama, kundi punong-puno ng pag-asa. Kaya tayo na, umasa tayo sa Ama. Buhay siya. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y Kanya mapapatawa. Dahil sa laki ng Kanya pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya't kapatid kong minamahal, kapag napatawad na magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawala sa Amang sa iyo'y nagmamahal.
mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po kapatid sa napakagandang awitin na tunay pong nagdudulot sa atin ng dagdag sa ating spiritual na pamumuhay ay makapagbibigay sa atin ng aral. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay ang isa kong kapatid na tagasunod. Lalapitan ko na lang po siya upang sa atin ay makapagbahagi. Ama, maraming salamat po at pinagtipon-tipon niyo po kami ngayong araw na to. Ginabayan niyo po kami sa araw-araw. Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na magsasalita po ako ngayon dito. Buhay ba ang Panginoon? Ama, ako po ay si Gerald, taga Olongapo po. So, napakalayo din po. So, ibabahagi ko lang po. Isa po akong dancer ng TV dati sa Itbulaga. So, hindi ko po inaasahan na makakarating ako sa lugar na to. Siyempre, pagkang kabataan natin, kumbaga, walang masama na lumapit sa mahal nating Ama. So, mga panahon na yun, siyempre, pagka dancer ka nga sa television is, siyempre, tayo is, lahat tayo minsan nalilihis ng landas. Pero hindi ko tinignan yun kung ano man yung mga nangyari sa akin mga panahon na yun. Ako'y nagagalak sa panaginip ko. Ako'y nanaginip isang araw. Nakita ko ang mahal na Mama Mary sa aking panaginip. Hindi ko ma-feel yung emosyon ko that time na yun. Hindi ko rin ina-expect na dahil sa panaginip ko na yun. Ako po malabo po ang mata ko. May stigmatism po ako. 550 po ang mata ko. At ang kanan ko po is 250, ang kaliwa ko is 550. So napakalabo po. Nung unang punta ko po dito, paglabas po ni Apo Kunching, kakaibang ningning ang nakita ko sa aking mga mata. Bagamat napakalabo ang aking paningin, pero hindi ko po inaasahan yun. Ako po yung nasa dakong likod. At grabe po yung pakiramdam ko na yun. Sobrang nagpapasalamat po ako kahit na malabo po ang aking paningin. Nakita ko po ang mahal na Ama.
Kaya naniniwala po ako na buhay ang Ama. Napakaganda po ang ating paksa po ngayon, pag-asa. Hindi po ako nawalan ng pag-asa na masilayan ko ang binigay sa atin ng Panginoon, ang mahal na Ama. So, hindi ko inaasahan na magkaroon ako ng kaibigan na taga-Olonga po, na nagpupunta rin siya dito. Na hindi ko, yun nga, inakay niya ako. Ang balak pa nga namin is, sa 27 pa po ako pupunta rito. Pero hindi ko na inantay ang 27. Hindi ko na inisip kung gaano kalayo yung lalakbayin ko. Kasi alam ko naman, gagabayan ako ng Ama patungo dito. Nagulat siya, hindi niya ina-expect na makakarating ako dito. At hindi ako nagdadalawang isip kahit na araw-araw ako umuwi. Kasi ang dahilan ko po, ang mahal na Ama, napakalayo ang nilakbay niya para lang makapagturo ng salita ng Diyos. Pero ako, hindi ko tinitignan yon. Dahil kung gusto mo gawin ng isang bagay, walang imposible. Basta pagdating sa ating mahal na Ama. Buhay po ba ang Ama? Salamat po. Maraming salamat po. Salamat. Sadyang napakapalad mo. Sa edad mo na yan, bihira po yung masilayan na ang Diyos ay tunay na buhay. Amen po ba? Kaya kapatid, naway patuloy kang magtibay at magtiwala sa Kanya. At nagagala kami na tinanggap mo ang dakong ito, higit ang taong kinalugdan ng ating Apo Conching. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin, nais ko pong magbahagi ang aking kapatid na si Tita Susing. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Napakapalad ko po sapagkat sa tuwina, natatawagan ako dito sa harap. Bagamat ako hindi nakahanda, kasi po kumisang pag nagbabahagi ako rito, nagbo-volunteer talaga ako. Ibig sabihin, nakahanda ako rin sa akin sasabihin. Pero ngayon, salamat Tita Nene at sa Ama, sapagkat ako'y muli niyang pinatayo dito. Nang mga panahong unang magsama po kami ng napangasawa ko, nagkaroon po ako ng sunod-sunod na anak. Talaga pong taon-taon, nagkakaroon po ako ng baby. 6 po sila. Kaya, bagamat siya hindi nakapag-aral at ako lang ang naghahanap buhay, sinikap naman po namin na mapagtapos ito. Lagi na lang po kami dumadalangin. Dumadalangin po sa bahay. Hindi na po namin nakukuhang magsimba. Sapagkat, pati linggo po siya po kasi lumulusong, ako naman ay nagtuturo. Ngayon po sa kadadalangin ko, sabi ko, mapagtapos ko lang itong 6 nito, maligaya na ako. Wala na akong ibang hihilingin, kung hindi yung makatapos sila para makakita sila ng magandang hanap buhay. Natupad naman po yun, pero ang sabi ko nga po, hindi lahat ng bagay na hihilingin mo maibibigay sa'yo. Meron pong mga bagay na magkakaroon ng balakid. Dahil po sa 6 na binigay na supling sa akin, 2 po yung kinuha niya. Nung pong una, masakit.
Kasi talaga po sigurong ganun ang ina, iba yung nararamdaman, lalo na kung nawalan ka ng anak. Pero bandang huli, nasabi ko na siguro higit na kailangan ni Lord ang aking anak. Baka meron siyang mga misyon na gagampanan sa itaas. Ngayon po yung 4 na natira, yung inihiling ko, natupad. Nakatapos po sila lahat at sa ngayon, meron po silang magagandang hanap buhay. At ako naman po magre-retired na bilang isang guro at ipinanata ko po na hanggang kaya ko. Dito po ako ipinadpad ng pagkakataon para makapaglingkod sa Kanya. Bagamat ako'y tagasunod sa oras na ito, lagi po ay pagdating po ng 10:00, parang itinataas na ako. Gusto ko nang makarating dito. Sapagkat wala naman po ako masyadong gagawin sa bahay, kung hindi yung magwalis-walis. Yung pagkain po, hindi ko na iniintindi. Hindi na ako nagsasaing. Kasi po, nag-iisa na lang ako. At salamat po sa Ama. Lahat po ng mga pagkakataong dumarating, kasi po kahit nag-iisa ka, meron ka pa rin mga pagkakataong dumarating sa buhay mo na parang hindi mo kaya. Pero tumingala ka. Tumawag ka sa Kanya. Siguradong siya ang magbibigay ng kalutasan ng lahat ng pagdalisay na darating sa buhay mo. Nang nagpapaaral po ako ulitin ko sa inyo. Ako po yung guro na pagdating ng 4:00 labasan na, mag-alis na po ako ng uniform. Uwi po ako sa Baliwag at mamimili ko ng mga kalakal. Ititinda ko po dun sa Baliwag. Meron nga po akong nakaangka, sabi niya, "Oh ma'am," sabi niya, "parang nakita kita kaninang madaling araw, nagtitinda ka sa bayan." Hindi ako yun, sabi ko. Nagsinungaling po ako. Parang nagdalang hiya ako nagkita na naman po kami. "Ma'am, di ka na pwedeng magkaila. Kilalang kilala kita kasi tinitingnan ko mukha mo. Ikaw nga yun." "O sige na nga ako, matigil ka na lang." Talagang yun po ang ginagawa ko. Kasi talagang wala kaming pagkukunan. Imagine, nag-aral po yung mga bata sa Manila, sa PATS, kung saan-saan. Kasi ang kurso nila wala rito sa bayan nun. Bigyan mo nga po ng baon yung 4 na bata kung ano ang aabutin mo, linggo-linggo. 800, 3,200. Magbababa ng grocery. Tapos, padadalan mo ng bigas. Kung minsan, butas ang sapatos, walang uniform, walang libro. Sabi ko, pagtalikod nila, 5 araw na lang kako, darating na naman. Manghihingi na naman ang baon. Hindi ko alam kung sino-sinong mga tao nilalapitan ko. Bisan po yung mga taong nilalapitan mo, talagang merong mga pusong mamon. Talagang iniintindi ka. Sa totoo po, nakabayad pa lang ako ng utang. Nito pong matapos pa lang yung, hindi po nakatapos yung mga batang, ibig sabihin, matagal. Mga 4 na taon po siguro tapos na sila kasi marami-rami po inautang ko sa labas. Sa gobyerno, wala na po akong inuuwing pera. Konti na lang po talaga. Kasi nung mga panahon na yun, hindi naman ATM, cheque. Nakakahiya man po, 1,000 na lang talaga laman ng cheque ko. Ganun pa man po. Salamat po sa Ama. Ang lahat ng mga iniling ko sa Kanya ay pinatnubayan niya ako. Sa ngayon po, kontento na po ako sa buhay ko nito. Wala na po akong ibang mahihiling kung hindi yung pahabain ng buhay ko. At palagi ko po siya kinakausap na bagamat ako'y mahina sa sakit, wag naman po niya akong bibigyan ng masakit na masakit talaga pong hindi ko po kakayanin. Kahit napukunin niya ako, kahit anong oras, papayag po ako. Basta wala lang pong aray. Marami pong salamat. Marami pong salamat, kapatid. Nawa nga po sa pag-akay ng Ama sa iyo, sa dakong ito, manatili ka at umasa ka. May alim mo yung sarili sa ating Ama ng buong katapatan sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos?
ang aking ang tatawagin ko po sa oras na ito ay ang ating kapatid na si Ma'am Beth. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ba kayo? Ngiti nga po, ngiti, ngiti, ngiti. Yan, napapanood po tayo sa internet Yung mga nasa ibang bansa naiinggit sa atin. Bakit po? Mismo nandito tayo sila nga po, lalo na po sa Amerika, ano kayang oras ngayon? Nagbabantay sila, nag-iintay, lalo sa pagluwal ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya inggit na inggit po sila sa atin, di po ba kasi kami po nandito. Kayo nandyan, nagyuyok-kayok sa harapan ng mga laptop nila, sa harapan ng mga iPad nila, dahil sa kanilang pagtityaga. At katulad ninyo, umaasa rin sila, nagagaling ang kanilang mga karamdaman kahit na sila ay malayo dito sa banal na lugar. Amen? Kaya samantalahin po ninyo yung pagkakataon habang kayo nandito. Pwede nyo pong ma-invite yung mga relatives ninyo na mga nasa abroad na upang magkaroon ng idea kung ano nga ba itong lugar na pinupuntahan ninyo. Sabihin nyo po, pagdating ng 12:30, i-open yung mga wifi nila at manood sa www.apodivinemercy.com. Isang click lang po. I-click po nila yung icon ng YouTube. Makikita po yung live broadcasting dito sa ating banal na lugar. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Maaari pong itanong ninyo, naka-live pala yun? Opo, alam niyo po kung bakit. Naging live po ang ating broadcast. Kasi po, meron po tayong isang kapatid mula sa Taiwan na nagkaroon ng karamdaman ng kanyang anak. Nagkaroon po ng cancer sa liver yung bata nang siya ay 2 taon pa lamang. At yung pong kapatid natin na yun, siyempre po nag-undergo na daw po ng chemotherapy. With your permission, Raquel, ilalahad ko lang kung paano ka binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggamit sa iyong anak. Alam niyo po yung daw pong bata, at the age of 2 years, na-undergo ng series of chemotherapy. Pero walang pagbabagong naganap sa size ng tumor niya sa kidney. Kaya ang sabi daw po ng mga doktor sa Taiwan, ang tanging remedyo is liver transplant. Kaya sila pong dalawang mag-asawa, gumayak na po sila, nag-undergo sila ng series of examination para malaman kung sino sa kanilang dalawa ang kukuhanan ng liver para i-transplant dun sa kanilang anak. Subalit, hindi po sila nawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan po ng website, sa pamamagitan po ng internet, nag-open po itong kapatid nating itong si Raquel ng group, Yahoo group, na inumpisahan naman ng anak ko. Sapagkat yung anak ko, hindi rin nawalan ng pag-asa sa karamdaman ng kanyang anak. Ang kanya pong anak, eto po bigyan niyo po ako ng pahintulot na makagamit ng cellphone, bagamat bawal ang cellphone, ito po naman ay para sa ikadadakila ng ating Panginoon. Ito po yung anak ko, yung pong apo ko, ayan po, kita niyo po yung paa. Paa po yan Paa po. Paa po yan, tingnan niyo po. Ito po yung paa ng apo ko, bago po makarating dito sa dambana. Hindi lang po paa yan, hindi lang po sa paa. Buong paa, binte, kamay, braso, punong-puno po ng sugat na katulad nito. Nung una, ang anak ko wala ng pag-asa. Sapagkat naka-15 doktor na sa Taiwan hindi nakamit ang kagalingan. Kaya dahil sa kanyang pag-asa, nagagaling ang kanyang anak, inyuwi po niya yung apo ko dito. Dahil binigyan siya ng pag-asa ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang sabi po ng banal na Espiritu, iuwi mo siya dito. Pagdating ng 9 na araw,
gagaling siya. Yun po ang nagbigay ng pag-asa sa anak ko. Kaya po, umuwi po sila, binanyusan sa loob ng 9 na araw. Pagkaraan po ng 5 araw, ito po yung nangyari. Tingnan niyo po kung ano yung nangyari. Kanina po, nakita niyo, puro langib. Parang sapin-sapin, na puro latik yung ibabaw. Pagkaraan po ng 5 araw na pagbabanyos, kung nakita niyo po kaninang puro sugat ang kanyang paa, ito po ang ginawang himala ng Panginoon sa aking apo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Nakikita niyo po, ganyan po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya, meron ba kayong karamdaman? Palagay niyo, hindi na kayo gagaling? Nalulungkot kayo? Kaya sa halip na yung buhay ninyo, abutin ng 10 taon, nagiging 5 taon na lang. Hindi dahil sa karamdaman mo. Anong nagpapaigsi ng buhay mo? Kaiisip, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, dinenervyos ka. Kaya yung 10 taon na dapat mabuhay ka, nabawasan ng kalahati. Naging 5 taon na lamang. Anong kulang? Anong kulang? Pananalig. At dahil wala kang pananalig, nawawalan ka na ng pag-asa. Hindi po, sapagkat ang Panginoon ay punong-puno ng pag-asa. Kung nagbabasa po kayo ng banal na kasulatan, 3 po, yung nais ng Panginoon na makamtam ng bawat isa sa atin. Una, pananalig. Pangalawa, pag-asa. Pangatlo, pag-ibig, faith, hope, and love. Iyon po yung gustong itanim ng Panginoon sa atin, na talagang mamumuhunan tayo ng malalim na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon upang ang 3 ito ay makamit natin. Kaya, huwag kayong mawawala ng pag-asa, ano man ang inyong karamdaman. Sinabi ba ng doktor, may cancer ka, 3 buwan ka na lang mabubuhay? Sabi ng tao yun. Amen? Tao ang nagsabi. Hindi naman isang nagsabi na naginip ka or pinabatid sa'yo na mamamatay ka na bukas. Hindi po ganun si God. Hindi po kayo bibigyan ng alalahanin na after 3 days mamamatay ka na. Hindi po. Ang lahat po ay dumarating na isang sorpresa sa Kanya. Kaya, bakit niyo po parurusahan yung sarili ninyo? Lagi po tayong may pag-asa. Ano man ang ating karamdaman. Sino sila para magtakda ng buhay? Tao lang din naman silang katulad natin. Walang ibang makapagtatakda ng buhay ng bawat nilalang na ginawa ng Diyos, kundi siya lamang. Ang sabi nga po, nakatala na sa Panginoon ang araw ng iyong kapanganakan. At nakatala na rin sa Kanya ang petsa ng iyong kamatayan. Subalit, walang nakababatid, kundi siya lamang. Kaya, paano kang tataningan ng tao? May bukol ka raw, may cancer ka raw, 3 buwan ka na lang daw mabubuhay. Sabi niya yun, bakit yung batang nandito? Yung sanggol, natatandaan ninyo? Ilang linggo ang taning? 2 weeks. Ilan ba na yung bata ngayon? Nung nagsalita yung nanay niyo, that was 2 weeks ago, 4.5 months na daw. So ngayon, 5 buwan na yung bata. Anong nangyari sa taning ng tao? Natupad ba? Hindi. Kaya bakit kayo mawawala ng pag-asa? Ang bawat araw, umasa tayo sa Diyos. Meron siyang magagawa sa buhay natin. Lahat ng kaparaanan ay kayang-kaya niya. Bakit? Meron siyang power na hindi power ng tao. May power ang Panginoon na hindi mapapantayan ng sino man tao, kahit pa yung pinakamayaman tao sa buong mundo, hindi mapapantayan. Sapagkat ang Panginoon natin, meron tinatawag siyang omnipotent power. Anong ibig sabihin ng omnipotent power? Lahat ng imposible sa tao, magagawa niyang posible. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, bakit kayo matitigatig? Ako rin kasi, nagsasalita lang ako sa harapan ninyo sa sandaling ito. Pero 9 years ago, nang hindi ko pa kilala ang Panginoon, katulad din ako ng marami sa atin. Wala rin akong pag-asa. May pag-asa, tinitingnan kong pag-asa yung sarili ko. Pero hindi ko tinitingnan ng pag-asang nagmumula sa Ama.
Sa sarili ko ako humuhugot ng pag-asa. Mayabang ako eh. Akala ko lahat kaya ko eh. Ginagamit ko yung lakas ko. Ginagamit ko yung resources ko. Ginagamit ko yung talino ko para makamit ko kung ano yung mga kakulangan ko sa buhay. Anong nangyari sa akin? Wala. Bet pa rin. Nag-abroad ako, walang nangyari. Nagpunta ako sa Africa, kay layo-layo. Akala ko maraming dolyar doon. Ang daming dolyar. Nung bagong dating ako doon. Pero nung uuwi na ako, simot ang dolyar ng Africa. Tanungin nyo kung magkano uwi kong pera. $100. Paano ko yun matutugunan yung mga pangangailangan? Baka nagkabaong-baon na rin sa utang yung pamilya ko habang wala ako. And then after 3 years, uwi ko lang $100. Kasi po, nananangan ako sa sarili kong pag-asa. Huwag po. Manangan tayo sa pag-asa na ibibigay sa atin ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Maging tapat lamang tayo sa Kanya. Maging tapat tayo sa pagdulog sa Kanya. Anong kahilingan mo ang hindi niya ibibigay? Kaya lang kasi hindi natin makamtam, hindi natin matamo yung pag-asa, kasi kulang tayo eh. Kulang tayo ng pakikipagniig at relasyon sa Kanya. Subukan po ninyo, bigyan niyo po sa ng priority. Bigay niyo po sa Kanya yung malaking bahagi ng oras ninyo. Tingnan ko lang po kung hindi kayo mapuspos ng pag-asa. Ang problema po kasi, kaya lang tayo didikit sa Kanya, kaya lang tayo lalapit sa Kanya pag may problema. Pag walang problema, akala mo lahat kayang-kaya natin. Kaya mga kapatid, ano ang tinataglay ninyo sa sandaling itong problema na nagbibigay ng kalumbayan ninyo? Huwag po kayong malumbay. Matulog po kayo ng mahimbing. Kumain po kayo kahit bagong lang ang ulam ninyo. At ang itanim ninyo sa puso ninyo, may Diyos na tutulong sa inyo. Sapagkat ang Diyos ay puspos ng pag-asa. Ang hirap nga po kasi sa tao, kulang. Kaya yung pag-asang ito hindi makamit. Saan sila umaasa? Kung ano yung meron sila. Muli po, uulitin ko po sa inyo yung isang napakaigsing kwento. Patunay lamang na ang tao, hindi nananangan sa Diyos, kundi nananangan sa Kanyang kakayahan. Sa Kanyang, hello? Asaan ang atensyon nyo? Doon sa dumating. Kaya nakalipad ang espiritu. Ibang espiritu pumalit. Kasi may dumarating, iniusyoso, ayaw mag-focus sa Panginoon. Okay po. Ganito po yung kwento na meron daw pong isang mahirap na bata na may hawak na 100 piso para ibili ng siguro bigas. Magkano po ba pinakamurang kilo ng bigas ngayon? 34, 36, ano po? Yun po yung, magkano po? Ay naku, mahal na po yung 42. Pag po ang kita mo yung 150, opo, wala na pong iuulam. Ano po? Pag halimbawa, yung pamilya, bawat isang saing, 1 kilo, kung 42, ano pa po ibibili ng ulam? Baka noodles man, kulang na. Ano po? Alam niyo po yung bata, papatawi dun sa tulay. Nagkaroon po ng pag-uga yung tulay. Alam niyo po yung bata, ang ginawa niya, sa halip na kumapit siya sa Panginoon na siyang magliligtas sa kanya, ang masyado niyang kinapitan yung pera. Kaya nahulog yung bata sa tulay, hindi nanalig sa paghawak sa kanya sa Panginoon, sa pag-asang ibibigay sa kanya ng Panginoon, bumagsak sa tulay. Nang i-open yung kamay, hawak-hawak yung 100 piso. Ganyan tayo mga kapatid. Nananangan tayo sa kapangyarihan ng pera, sapagkat ang akala natin ang kalutasan ng ating mga problema ay sa pera. Hindi po. Ang kalutasan ng ating mga problema nasa Panginoon. Kaya umasa tayong lahat kung magiging tapat ang ating pananapitan sa ating Panginoon. Araw-araw, pupuspusin tayo ng pag-asa. Wala kang pambayad sa Meralco bukas, mapuputulan ka na, deadline. Wala kang pambayad sa tubig, mapuputulan ka na, deadline. Hindi ka makakatulog, hindi ka mapakali. Na-distract na naman yung mind mo dahil doon sa mga problema mo. Huwag. Magdasal ka ng mataimtim sa Panginoon. Bukas, may kakatok sa pintuan mo. Mayroong anghel na isusugo sa iyo.
upang maging kalutasan ng lahat ng problema mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming pong salamat sa iyo, Mami Beth. Sana pagandang niyo pong binahagi, aral at inspirasyon sa aming buhay pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pang tatawagin ay ang ating kapatid na si Tita Pilar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Gising pa po ba ang lahat? Nawa po'y huwag kayong makatulog sa aking aawitin. Amen po ba? Pag po tayo patuloy na umasa sa ating Panginoon, sigurado po, kahahabagan niya tayo at pagpapalain. Amen po ba? Para po sa lahat ang awiting ito. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y pinipunya, makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya mga bansa, ang Diyos sa harian Ama. Tayo'y magpuri, magdiwang, pagkat katarungan mamamayani. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Inagpala tayo ng Diyos, daigdig niya, tiging kabanalan. Bagong umaga, napawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway
kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Salamat po. Maraming pong salamat sa iyo, Tita Pilar, sa tuwin ay pag-aalay mo, tapat mong pag-aalay ng awitin para sa ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pang tatawagin ay ang ating kapatid na si Berhel Bustamante. Palakpakan po natin ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos na tinawagan ng ating Panginoon sa araw na ito? Mabuti po tayong lahat at nakakasigurado po ako na sa bawat nagbabahaging tumitindig sa harapan, ang bawat isa po na namamatay at unti-unting nanghihina ang pag-asa ay muli tumatatag at nabubuhay ang ating mga pag-asa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nahuli po ako sa ating pong gawain sa araw na ito. Ang inabutan ko pong nagbabahagi ay ang aking pong inang pastol, si Mami Beth po, kung saan napakinggan ko po na kung ninamnam po ng bawat isa ang mataman niyang pagbabahagi, tayo pong lahat ay mapupukaw ang kalooban at ating masasabi sa ating mga kaisipan, ano nga bang hindi kayang gawin ng Diyos na buhay kung magtitiwala ka lamang. Amen po ba? Ang pag-asa po ay napakalaking sangkap sa buhay ng tao upang patuloy po tayong magtiwala at maniwala na anuman po ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, kikilos ang kanyang kapangyarihan at may magagawa siya sa buhay ng sinuman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pag-asa. Sa dako pong ito po ang isa sa ginagawa at tinutupad ng banal na Espiritu sa katauhan po ng minamahal na Apo Conching. Ang mga nawawalan at nanghihina ang pag-asa ay palakasin at buhayin ang pag-asa. Hindi ka bibigyan ng tabletang gamot para lumakas ang iyong pag-asa. Hindi ka rin niya papainumin ng mga bagay-bagay para lumakas at tumatag ang iyong pag-asa. Kundi sa dakong ito, ang igagawad ng banal na Espiritu sa katauhan ng minamahal na Apo Conching upang lumakas at tumibay ang iyong pag-asa ay yaong mga salitang banal na iniluluwal at ibinabahagi niya ng kumatamang pakikinggan ng bawat isa, itatanim sa kaisipan, itikintal sa kalooban at ganap nating isa sa buhay. Ang pag-asa nga ay tuwiran nating makakamtan. Amen po ba? Isang kaganapan po sa aming buhay kung papaano pong tinignan po ng Diyos kung hanggang saan ang aking katatagan. Pinagmasdan ng Diyos kung hanggang saan ako aasa at magtitiwala sa magagawa niya. Sa mayroong pong mga sugat dito po sa ating pong dambana na nagpapagamot, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Ang ating pong katawan ay mula sa Ama. Ang bawat partes ng ating katawan ay binuo at nilikha niya, kaya't siya ang may ganap na kapangyarihan at karapatan upang tayo po ay dulutan ng kagalingan. Ang aking pong inda na pinakamamahal ay nagkaroon po ng hindi inaasahang karamdaman. Ang kanya pong balat mula po muka, kamay, hanggang tiyan ay napuno po ng napakaraming sugat. Ang sugat po na ito, kapag doon po nakapwesto ang aking inda sa labas ng dambana at ikaw po ay naririto, maamoy mo na po yung singaw na mabaho doon po sa kanyang sugat. Mayroon nga po siyang mga araw-araw na nakakatabi sa dambana, subalit nang dumating po ang takda na siya ay nagkasugat, katabi na po niya yung kanyang kaibigan, hindi pa po siya makilala na siya pala yung aking inda. Sa makatuwid po, hindi simpleng sugat, kundi malalang sugat.
At doon po sa pakikibaka na yun na pinagdaraanan namin, ayaw ko pong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang pag-asang ito ang bumubuhay sa aming pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, ang paknit na balat ng aking inda, dulot ng napakaraming sugat. Sa pamamagitan po ng pagbabanyos sa dakong ito, gamit po ang katauhan ng mahal na Apo Conching at ng kapatid na Marianela bilang ginagamit po ng Espiritu ng mahal na Ina, bawat ihip po ng ating minamahal na Apo Conching sa sugat ng aking inda, inasahan ko po na ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa katawan ng aking inda. Alam niyo po mga kapatid, nang dahil sa malalim at matibay na pag-asa na may kalakip na pananampalataya, ang paknit na balat ng aking inda dulot ng sugat ay naparam na ganap at ngayon po ay wala pong naging bakas, pilat at peklat ang kanya pong mga balat. Patotoo, umasa ka, magtiwala ka, may gagawin ang dakilang Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang kaganapan po, nito pong nagdaan lang mga 3 linggo na po ang nakakaraan. Habang ako po ay nakahiga sa aking pong kwarto, bigla ko pong naisip ang aking pong nag-iisang kapatid, ang aking pong kapatid na babae. At walang ano-ano po, makalipas lamang ang ilang segundo, nakarinig po ako ng mabilis na katok sa amin pong bintana. At ang sabi po ng kumatok na kapatid ko pong alagad, bilisan nyo, itayo nyo yung motor. Ang ginawa ko po, bumangon ako, hiniling ko ang patnubay ng Ama, at narinig ko po doon po sa aming kanto, nagkakagulo po. At nadatnan ko po na ang motor ay nakabuwal at ang aking pong kapatid ay naaksidente pala. Bilang isang tao po, manginginig ang katawan mo dahil nakita mo na yung kapatid mo ay nakahandusay po sa kalsada. Subalit pinagtibay ko po ang pag-asa na hindi siya pababayaan ng Ama. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, napakabuti at napakadakila ng ating Ama. Nang pinangko po ang aking kapatid, ng 3 po kaming nagpapangko sa kanya, halos maihi po siya sa sakit na nararamdaman niya at nakabagsak po ang kanyang kamay at hindi po niya maiangat. Ang tingin po namin ay bali ang kanya pong nararamdaman dito at ang kanya pong mga paa ay punong-puno po ng sugat. Salamat sa Ama, dinala po namin siya sa dakong ito, kung saan habang kami po'y nagbibiyahe ay sobrang iyak niya dahil napakasakit po ng kanyang nararamdaman. Subalit bilang isang lingkod, hindi po ako nawala ng pag-asa. Umasa po ako na kapag nakarating siya sa dakong ito, may magagawang maganda ang Diyos sa aking kapatid. Alam niyo po, nandito po ang aking kapatid, nakalaglag po ang kanyang braso, lumuwal po ang mahal na Apo Conching, dinampian po ng kanyang kamay ang aking pong kapatid, hinilot po at may hinila pong mga partes sa kamay po ng aking kapatid. Alam niyo po, nang dahil sa pag-asang buhay sa aking puso, nang dahil sa pagtitiwala ko sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ang aking pong kapatid na 3 ang bumubuhat papunta dito, umuwi po siya ng naglalakad at naiuli po ang nabaling kamay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Talaga pong napakabait at napakadakila ng ating Ama. Kanina pong umaga, habang ako po ay natutulog, ginising po ako ng aking pinsan na bagong panganak at ang sabi po niya, Berhel, tulungan mo kami. Ang aking asawa ay umuwi galing trabaho. Punong-puno ng pantal ang kanyang muka at lumalaki daw ang ulo. Painumin mo ka ako ng tubig asukal para mawala. Manalig ka, allergy lang yan. Subalit nakita ko po na nawawala ng pag-asa ang aking pinsan nang dahil po sa dinaramdam ng kanyang kabiyak. Bumangon po ako, hiniling ko po ang patnubay ng banal na Espiritu. Umasa po ako na may gagawin ng Diyos sa pinsan ko. Alam niyo po mga kapatid, ang saradong muka ng kabiyak ng puso ng aking pinsan, ang makakapal na pantal sa kanyang balat, at ang parang naninikip na niyang dibdib dulot po ng allergy. Binahagi po ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung anong dapat din at gawin. Binanyusan ko po siya at pinaliguan. Umasa po ako na kapag siya'y napaliguan at nakainom ng dapat inumin, maampat po ang kanyang karamdaman. Salamat sa Ama. Pag-asa at pananalig ay binuhay niya.
pinakita naman niya ang magagawa niya. Ngayon po, wala na po ang allergy at ampat na po ang pantal ng kabiyak ng puso ng aking pinsan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ilan pa pong patotoo ang nais marinig nyo? Ilan pang kapahayagan ang nais mapakinggan nyo? Tandaan nyo po, sa dakong ito, buhay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May Diyos pa. May Diyos na makapangyarihan sa lahat na kung pagtitiwalaan mo ang di nagawa ng tao, kaya niyang gawin sa buhay mo. Anumang karamdaman mo, anumang pinagdaraanan mo, umasa ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, buhay siya at mahal na mahal ka niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid, ang bawat araw po na kayo nagtutungo sa dakong ito, pagindapatin niyo po na matamang pakinggan ang bawat aral na iniluluwal ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan bilang Apo Conching ang pangalan. Ito po ang magpapatibay sa inyong pag-asa sa bawat araw na ang Diyos pala'y buhay, kikilos at gagalaw at may magandang gagawin sa aking buhay. Tandaan niyo po, kung nabigo ka kahapon at nabigo ka ngayon, may Diyos na buhay, may bukas pa, umasa ka sa Kanya. Kaya't sa pagluwal ng Kanyang kinalugdan, Apo Conching ang pangalan, bawat dampi ng Kanyang mga kamay ay ganap mong pagtiwalaan, bawat aral na niluluwal, umasa kang matibay, at kapag iyong pinagtibay sa kalooban, pag-asa mo'y patuloy na pinanahan, ang Diyos ay gagalaw, uuwi ka ng may kagalakan. Maganda umaga po at maraming salamat. Salamat kapatids. Sa tuwin ay buong galak mong inihahayag ang kabutihan ng Ama sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kapatid na alagad. Ating pong palakpakan ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si Alma. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Naway wag niyo pong kainipan ang pagluwal na ating minamahal na Apo Conching. Matama po nating pakinggan ang bawat nagbabahagi. Ang tema po ng ating kapatid, pag-asa. Sa buhay ko pong tinataglay, punong-puno po ako ng pag-asa sa kabila po ng mga pinagdaraanan. Sa Kanya lang po ako kumakapit. Bagamat bilang isang lingkod, sa bawat araw ay tumutupad ng may buong galak at katapatan. Maraming mga pagsubok na sa aming magkabiyak, kami po'y pinagdaanan. Sa Kanyang karamdaman, buong katapatan po kaming umasa sa Ama na hindi namin natamo sa ibang tao, kagalingan na hindi namin nakita, kung saan-saan napadpad, katulad ng nagpahayag na isang kapatid ko, kapatid, katulad mo rin ako, katulad mo rin kami, nang nagkaroon ng karamdaman ng aking kabiyak, nagkandautang din. Subalit sa gabay at patnubay ng Ama, napadpad po kami sa dakong ito. Ang karamdaman po na pinahintulutan po na maganap sa aking kabiyak ay isang napakalaking biyaya, sapagkat doon
lubusan po naming nakilala at nadama ang ating Panginoon Diyos, na siya ay buhay, na siya ang kumikilos sa bawat araw. Sa Kanya ipinagkatiwala namin ang lahat. Bagamat dumaratal kong minsan ay magbibilang tao ka, kung hindi ka nakadama sa Panginoon, marahil mawawalan ka na ng pag-asa. Sa murang edad, bakit nga ba napakarami kong pinagdaanan? Minsan matatanong mo, may Diyos ba? Napakaraming tao sa mundo. Bakit ako pa? Bakit sa akin pa? Bakit sa amin pa naganap ito? Maraming masama. Bakit hindi sila na kami nagpapatuwirang nagpapakabuti? Bakit may tatanong mo? Subalit, nang nadako po kami sa dambanan lugar na ito, dito po na pagnilayan namin. Yung mga naging katanungan ko, nandito po yung naging kasagutan. Nandito po lahat. Sa bawat araw ng pakikinig namin sa mensahe ng banal na Espiritu, sa katauhan ng minamahal na Apo Conching, doon po namin naliwanagan ang lahat. At doon, sa aming pagbabata, na sa bawat araw ng aming pagdulog sa Kanya, dito po namin natamo ang kagalingan na dapat sana'y hindi na kami nagkandabaon-baon sa utang para po malapatan ng kagalingan ng aking kabiyak. Di lang po kagalingan ng pisikal na katawan, gayon din ang kagalingan ng kaluluwa. Pinapupurihan ko't pinasasalamatan ng Diyos Ama, sapagkat dito tuwiran kaming nagtitibay. Bagamat nalagpasan namin ang pagsubok na iyon, binigyan po niya ng kagalingan. Eto na naman, meron na naman. Subalit, doon ko po napagtanto, sinubukan ako ng Ama kung hanggang saan ako magtitibay. Kung hanggang saan ako kakapit sa kabila ng mga pinagdaraanan namin. Ama, sa tuwin ay nagpupuri at nagpapasalamat ako sa iyo. Sa 2 taong ito, na pagkahirang mo sa akin sa araw na ito. Masasabi ko po, yung 2 taon na yon, tapatan ko pong sinasabi sa inyo, lingkod man po akong naturingan, nagkaroon din po ng bilang pagkatao, nagkaroon din po ng pagkakasala, nagkaroon din po na mga pagsubok na halos minsan pinanghihinaan ka na. Hindi mo na alam, dapat ba to sa isang tulad ko na lingkod ng Ama? Dapat ba to na ako sana'y maging halimbawa sa inyo? Subalit, nang ipinahintulot po sa amin ang muling pagsubok, mag-iisang buwan na po, subalit buhay ang Ama na kumikilos sa amin. Pinatototohanan po niya, ano man ang hirap na pinagdaanan mo, matapat ka lang pong tumupad, manambitan, magtiwala at umasa sa bawat araw. Hindi ka magugutom,
hindi ka niya pababayaan. Di ka man manghingi, may maaanghel na isinusugo siya. Buhay ang Ama, purihin po ang Ama. Nandito po ako sa inyo nakatindig. Pinagsisigawan ko po ang kanyang kadakilaan. Talaga pong napakahiwaga ng Ama. Inaangking ko po na sa bawat nagpapabendisyon po ako sa minamahal na Apo Conching. Talagang yun po ang nagpapatibay sa akin. Talagang nagpupumilit po ako na makapagpabendisyon sa kanya. Sapagkat yun po ang pinangahawakan ko ngayon. Nasa magdadalawang taong ito. Para sa akin po, ito pa lang po yung panimula. Na sa tuwina, hiniling ko po sa Ama. Una sa lahat, hindi po yung malagpasan ko po yung mga pagsubok na ito. Kundi, puspusin po niya ako ng kanyang espiritu. Upang ano man po yung nagaganap sa buhay ko, upang ano man po yung mga pagsubok na pahintulot niyang maganap sa buhay ko, na nagsilbing aral. Sa totoo lang po, talagang nagsilbing aral ang naganap po sa akin. Kaya't para sa akin po, ngayon pa lang po ang simula. Humihingi po ako sa kanya ng gabay at patnubay na Ama, na bilang isang lingkod mo, maging tuwiran po ako magandang halimbawa. Maging tapatin po ako makapaglingkod sa iyong ubasan. Naway wag na po akong mawalay sa iyo. Ano man po ang naging pagkukulang. Ama, itataas ko po ang kamay ko. Isinusuko ko po sa iyo lahat. Lahat ng ito. Ikaw lang ang nakababatid kung ano ang nagawa ko, Ama. Kaya't sa iyong harapan, umaasa ako sa iyo. Kailan may hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Ama, patawarin mo po ako, Ama. Tanging ikaw lang ang nakababatid niya, Ama. At ang aming mahal na Apo Conching. Maraming salamat po. Salamat kapatid sa napakaganda at napakabuting binahagi sa amin. At tayo man po, patuloy po tayong umasa sa Diyos na buhay sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Paalala po, tayo po ay may misa, mag-umpisa po, mamayang alas 5 ng hapon. Ang lahat po ay inayaan tumayo at ating pong dasalin, awitin ang panalangin tinulong sa atin ng ating Panginoon.